Sa kasalukuyan, mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang alyansa. Kamakailan lamang ay bumisita sa Malacanang ang punong ministro ng Japan upang mas palakasin ang seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, nagsanib puwersa naman ang grupo ng mga submarino ng Pilipinas at Turkey upang higit pang palalimin ang kaalaman at kakayahan ng bawat panig. Ang Philippine Fleet Submarine Group lumahok sa Turkish Submarine Search and Rescue Drills. Submarine Drill. Lumahok ang Submarine Group ng Philippine Fleet (PF) sa isang submarine search and rescue drill na inorganisa ng pamahalaan ng Turkey. Tinatawag ito Exercise Invictus 2025 at isinasagawa ito sa silangang dagat Mediteraneo malapit sa Aksas Naval Base, Turkey, mula Abril 24 hanggang 30. Ito ang unang pagkakataon na lumahok ang submarine group ng Philippine Fleet sa ganitong uri ng drill. Ayon sa Facebook post ng Philippine Fleet nitong linggo ng gabi, ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa ay nagsasagawa ng mga koordinadong operasyon, pagpaplano at live drills upang mapahusay ang kanilang pagkakaugnayan, kakayahan sa pagsagip at search and rescue operations. Kasama sa mga isinasagawang drills ay ang paghahanap at pagkilala sa distress submarine or DSUB, search exercise SearchX, escape exercise ESCAPEX, submarine parachute assistant group exercise SPAGEX, rescue exercise RescueX, ventilation exercise VENSEX, personal transfer under pressure exercise PADEX, medical exercise MEDEX, at medical evacuation MEDEVAC. Kinatawan ng Pilipinas sa aktibidad sina Philippine Fleet Submarine Group Commander Captain Angelito Diaz at Director of the Submarine Operations Center Lieutenant Commander Benjamin Magora. Ang dalawang opisyal ay aktibong lumahok sa mga hands-on drills at diretsong pagmamasid sa mga critical na submarine search and rescue operations na siyang nagpatunay sa kanilang kaalaman sa teorya. Ayon sa Philippine Fleet, ang kauna-unahang paglahok ng kanilang grupo sa ganitong high-level training ay naging posible dahil sa pagiging kasapi ng Pilipinas sa International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, ISMERLO. Dagdag pa nila ang aktwal na karanasan sa submarine search and rescue sa Invictus Kurtaran 2025 ay nagsilbing mahalagang sanggunian para sa paggawa ng sariling manual ng Philippine Navy sa ganitong klaseng operasyon, isang hakbang upang mas mapaunlad ang kakayahan ng bansa sa ilalim ng dagat. Samantala, ang pagbisita ng Prime Minister ng Japan sa Pilipinas, layon ay palakasin ang seguridad at ekonomiya. Bumisita sa Pilipinas si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba upang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 2 araw, habang pinagtitibay ng dalawang pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa Asya ang kanilang ugnayang pangseguridad at pang-ekonomiya sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyong Indo-Pacific. Ang pagbisita ay dumating sa isang mahalagang panahon habang parehong kinakaharap ng Pilipinas at Japan ang tumitinding panggigipit ng China sa South China Sea at iba pang usaping pangseguridad sa rehiyon, kasabay ng mga isyong pandaigdig sa kalakalan na dulot ng malawakang taripa ng US. Dumating si Ishiba sa palasyo ng Malacanang at sinalubong ng honor guard at miyembro ng gabinete ni Marcos. Inaasahan na lalalim pa ang ugnayang pangdepensa at pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa ilalim ng strengthened strategic partnership. Kabilang sa pag-uusapan ay ang tulong pangseguridad ng Japan sa Pilipinas at isang kasunduang militar na magpapahintulot sa pagpapadala ng puwersa sa isa't isa. Ang Reciprocal Access Agreement, ang una sa Asya na pinirmahan ng Japan, ay magpapadali sa pagpasok ng kagamitan at tropa para sa combat training at disaster response, kaya't mas magiging epektibo ang pagtutulungan ng kanilang mga sandatahang lakas. Bagamat naaprobahan na ito ng Pilipinas, naghihintay pa ito ng legislative approval sa Japan.
Tatalakayin rin ang pagsusulong ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific at pagpapatibay sa pandaigdigang kaayusan, nakabatay sa mga patakaran ayon sa Embahada ng Japan sa Manila. Ayon kay Ishiba, sa kanyang artikulo sa Philippine Daily Inquirer, sa harap ng patuloy na pagkakahati at tensyon sa pandaigdigang komunidad, mas mahalaga ngayon ang kooperasyon ng Japan at Pilipinas upang maisakatuparan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Parehong mariin ang tindig ng Japan at Pilipinas laban sa agresibong hakbang ng China sa South China Sea at may pag-aalala rin sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait. Ang Japan na noong 2023 ay nag-anunsyo ng pinakamalaking military build-up mula noong ikalawang digmaang pandaigdig ay walang territorial claim sa South China Sea. Ngunit may sarili itong alitan sa East China Sea laban sa China. Ang pagbisita ni Ishiba sa Maynila ang una niya mula nang maupo bilang Prime Minister noong 2024 ay kasabay din ng pakikilahok ng Japan sa kasalukuyang isinasagawang military exercise kasama ang Pilipinas at US. Ayon pa kay Ishiba, sa lalong lumalalang kalagayang pangsiguridad sa rehiyon, lalo pang nagiging mahalaga ang relasyon sa Estados Unidos, ang kaalyado ng ating dalawang bansa.